In July 2007 nga inopen up ni Oda yung patungkol sa pagkakaroon ng eye patch ng mga totoong pirata. At kung mapapansin nga daw natin sa kwento ng One Piece, which is kwento patungkol sa mga pirata, ni isang karakter nga daw hindi pa siya nakakapag-drawing ng pirata na merong eye patch. Ang rason nga daw dito ni Oda simply dahil sa pwede ka naman daw mag-drawing ng pirata na walang eye patch. Pero hindi nga daw ibig sabihin neto ayaw niya na sa mga karakter na merong eye patch. In fact sa mga latter part nga daw ng kwento netong One Piece magdodrawing daw siya ng isang karakter na merong eye patch. At nangangati na nga daw si Oda na i-drawing itong karakter na to. At dahil nga sa nasa final saga na tayo ngayon ng One Piece, itong statement nga ni Oda in 2007 malapit nang mangyari. Malalaman na natin kung sino itong pirata na nakasuot ng eye patch. At ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Susubukan nga nating alamin kung sino itong karakter sa mga latter part ng kwento ng One Piece ang nakasuot ng eye patch. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa unang karakter na candidate natin. Ito nga si Joy Boy. So itong si Joy Boy nga ang generic suspect ng marami sa kung sino itong man with eye patch. Bakit? Dahil in chapter 1114 nga ni-reveal ni Vegapunk na itong si Joy Boy daw ang unang naging pirata sa mundo. Meaning kung may ire-represent man si Oda na karakter na merong eye patch na sumisimbolo sa isang pirata saktong representation nga itong si Joy Boy. Since siya nga ang kauna-unahang pirata sa mundo. Not to mention na meron nga ring usap-usapan na itong ipinakitang silhouette ni Joy Boy mukha raw bali yung paa niya. Or similar kay Saul ngayon possible daw na meron din siyang suot na prosthetic feet, which is sakto nga rin itong appearance na to sa isang totoong pirata. Dahil alam naman nating lahat na ganito yung generic appearance ng totoong mga piratas sa mundo. Sumunod naman sa listahan natin itong si Rax D. Sebek. Sa mga hindi nakakaalam itong si Sebek nga ang captain ng Rax Pirates, which is itong pirate crew nga na to ang considered na pinakamalakas na pirate crew na nabuo. Since kasali nga sa grupo na to ang tatlo sa mga magiging emperor sa hinaharap. Bukod pa dyan nandito rin sila Golden Lion Shiki, Miss Bakin, Gloriosa at iba pa. Ipinakita nga kung gaano siya nire-respeto ng mga pinakamalalakas na karakter na kilala natin sa kwento. Gaya na lang ng pagpapakita ng paggalang ni Whitebeard sa kanya. Similar kay Kaido kung paano niya ito i-describe. Kitang-kita nga natin sa part na to kung gaano kataas ang respeto ni Kaido sa kanya. Meaning kung ganito na lang nire-respeto itong pirata na to ang ibig sabihin lang neto sobrang lakas neto. Na kung babalikan nga natin ang God Valley incident sinasabing nagtulong pa daw itong sila Roger at Garp para lang daw mapabagsak itong si Sebek. Kaya naman kung may karakter man na lalagyan ng eye patch ni Oda possible nga na candidate din itong si Sebek. Since siya nga ang magre-representa ng isang legendary figure sa mundo ng mga pirata. Anyway, marahil yung ilan sa inyo iniisip na itong karakter na merong eye patch na magpapakita sa latter part ng One Piece posibleng si Im Sama. Since hindi pa naman nire-reveal yung totoong mukha niya. Pero para sa akin nga malabo na to. Since both anime at manga nga ipinakita na yung dalawang mata niya. Kaya naman malabo na nga na siya itong man with eye patch. So ang sumunod nga sa listahan natin itong man with Mark Flames. Isang bagong misteryosong karakter sa kwento. Ipinakilala nga siya sa atin ni Eustace Kid during sa pagtatapos ng Wano Arc. As per Blackbeard naman possible daw na nasa kanya ang ika-4 at huling road poneglyph. Sinasabi nga rin na nagtataglay daw itong man with Mark Flames ng Devil Fruit since nagkakaroon nga daw ng mga whirlpool sa barko niyang pitch black once na may lumapit sa kanya. So ang idea nga kaya natin naging candidate na merong eye patch itong man with Mark Flames dahil sa description ng mukha niya. Dahil sinasabi nga na meron daw itong sunog sa mukha. Ngayon kung meron pala siyang sugat sa mukha o sunog very possible nga na somewhat na-damage din yung mata niya. Meaning pwedeng nakasuot nga siya ng eye patch. At since sinasabi nga na hawak daw niya ang huling road poneglyph which is ito
ito nga yung kailangan para makapunta sa Laugh Tale. Sakto nga ito sa description ni Oda na sa latter part pa ng kwento natin makikita itong karakter na to. Kaya naman nagfi-fit nga sa Man with Mark Flames yung pagkakaroon ng eye patch. Anyway, ang sumunod naman sa listahan natin itong mga kilala na natin sa istorya. Ang una na nga dyan itong si Blackbeard. Yes guys, si Blackbeard. Ang idea nga kung bakit siya magkakaroon ng eye patch dahil sa magiging paglalaban nila ni Shanks sa hinaharap. Gaya nga ng nabanggit ko sa last video natin, nakatadhana na ngang maglalaban itong dalawang karakter na to. Since simula bata pa nga lang sila, up to this point, lagi silang may koneksyon. Ngayon, kung matatandaan nyo, ang may kagagawan nga ng sugat ni Shanks sa mata, itong si Blackbeard. Kinlaim nga ni Shanks na at some point daw, naglaban sila, na nag-cause ng pagkakaroon niya ng marka na to. Ngayon, kung magkataon nga at maglaban ulit sila Blackbeard at Shanks sa Laugh Tale man yan o sa Final War, imposible namang hindi makakagante si Shanks sa ginawa sa kanya ni Blackbeard. Kaya naman ay suspect na gaya ng ginawa sa kanya ni Blackbeard na pagsugat sa mata niya, mahihiwa rin ni Shanks itong mata ni Blackbeard. At possible na ito yung magkokos kung bakit siya magsusuot ng eye patch. Dahil although nakatada na ngang maglaban sila Blackbeard at Shanks, naniniwala nga ako na may unfinished business din sila Luffy at Blackbeard. Kaya possible na pagtapos labanan ni Blackbeard si Shanks, isunod niya na itong si Luffy. At sa oras nga na to, nakasuot na siya ng eye patch. Kung iisipin nga natin, magiging full circle moment ito para kay Blackbeard. Dahil binigyan niya ng sugat sa mata si Shanks. At ngayon, siya naman ang bibigyan neto. Speaking of full circle moment, ang huling ang karakter sa listahan natin, ito namang si Luffy. Ang idea naman sa pagsusuot ni Luffy ng eye patch, dahil sa magiging laban nila ni Blackbeard. Similar nga kay Shanks na sinugatan ni Blackbeard, pwedeng magawa rin ni Blackbeard itong senaryo na to kay Luffy, na magkukos ng pagsusuot ni Luffy ng eye patch. Kuya Eneru, di ba rubber si Luffy? Malabo yata na masugatan siya ni Blackbeard. Kung matatandaan nyo guys during nga sa unang paghaharap nila Luffy at Blackbeard sa Impel Down, nagawa ngang manigate ni Blackbeard yung Devil Fruit powers ni Luffy, which is ikinagulat nga ito ni Luffy. Kaya naman kung gagawin nga ulit ito ni Blackbeard, hindi na nakakapagtaka na makaka-inflict siya ng damage kay Luffy. At yes, full circle moment nga rin ito para kay Luffy. Dahil kung matatandaan nyo sa pinakaunang chapter ng One Piece o pinakaunang scene mismo ng kwento, intentionally ngang sinugatan ni Luffy yung ilalim ng mata niya. Ginawa nga niya ito bilang patunay kay Shanks na matapang daw siya. Kaya naman kung sakali nga at magawang sugatan ni Blackbeard itong si Luffy sa mata, full circle moment nga ito sa chapter 1. At malay natin, itong statement ni Oda na nangangati na daw siyang i-drawing itong karakter na merong eye patch, si Luffy lang pala ang tinutukoy niya all along. Excited na siyang i-drawing si Luffy na nakasuot ng eye patch. Anyway, para sa inyo ba? Sino nga ba para sa inyo ang karakter na merong eye patch na makikita daw natin sa mga huling scene ng One Piece? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!